Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong kasabihang misery loves company. Well, ito ang nangyayari ngayon dahil hindi lang pala si Bato de la Rosa ang pinag-initan ngayon ng ICC at ng Interpol, kundi meron pala itong tatlo pang kasamahan. Subali apat sila. So, the more the better, di ba? Yan ang maganda kasi hindi ka mag-iisa. Kung saan man paglilitis, ay meron kang kasama, di ba? Misery loves company. Narito ang ulat galing sa UNTV at hindi ito fake news. Muling tutulong ang Philippine National Police sa International Criminal Police Organization sa pag-aresto sa mga co-accused ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, sakaling hilingin ulit ng Interpol ang kanilang tulong ay mayroon na silang template sa pag-aresto gaya ng ginawa sa dating Pangulo. Nako, napakaganda pala ng technique ngayon ng PNP. Meron ng pattern eh. Yun yung template. Yun yung ginamit nila sa pag-aresto kay Digong. So meron na silang template. Meron ng magandang pattern. Kaya lang ay hindi na gaanong malungkot ngayon si Bato dahil sa meron pala siyang mga kasama. Sabi nga ay iiyak ka at ang mga kasama mo ay tatawa. Pero tumawa ka at tatawa din sila, di ba? So ganyan, kapag marami, merry go lucky, di ba? Mas maganda, mas masaya kapag marami. Kaya okay na yan para kay Bato. Meron na siyang mga kasama eh. Akala ko ba noon ay siya lang at si Albayalde. Ay meron pa palang merong dalawa o tatlo na nadagdag. Ito ay hindi naman sa akin to, galing talaga ito sa balita. Kaya hindi ito fake news kasi baka mailista tayo sa mga channel na nagpe-fake news eh. Tayo ay nagbibigay lamang ng mga reaksyon sa mga balita in mainstream media katulad nito, UNTV. Ito'y talagang napaka-legit na channel of news. Di ba mga kababayan? Okay, so ito patuloy tayo. Gayunman, sa ngayon ay wala pa silang impormasyon kung mayroon ng warrant ang mga ito. Kasama sa iniimbestigahan ng ICC kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde, dating Intelligence Officer Police Brigadier General Eleazar Mata. Tatlo. Gayon din sina dating Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. Pang-apat. at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Ayan, so 5 pala lahat. Tama pala yung sabi ko kanina, 5. At ito yung mga contemporary ni Bato de la Rosa. Mga kakilala ito kaya maganda. Kasi pwedeng magkape-kape lang, di ba? Magkapihan, magkwentuhan, kahit na sabihin natin, kahit na makulong, di ba? Ay okay kasi the more the better, di ba? At masaya kasi magkikwentuhan at hindi naman lifetime yan kasi accessories lang sila to the crime, hindi sila yung principal. Kaya pwedeng makalabas pa rin kung sakaling makulong, di ba? Ito talaga ang mahirap kapag magkasala tayo sa batas, no? Ang problema kasi kapag nasa kapangyarihan na tayo ay tayo mabubulag na. Tayo mabibingi at malulunod tayo sa power tripping. Magpa-power trip eh. Kaya yan ang problema. Ngayon kung matanggal ka na sa pwesto mo, di ba? Babalik ka sa pagka-ordinaryong sibilyan, ay diyan ka natatablan ng mga katulad nito na mga kakasuhan ka at meron kang arrest warrant kasi hindi ka na, sabihin natin, hindi ka na general, hindi ka na chief of police, di ba? Madali ka na lang mahuli. At ang huli sa'yo, napakalungkot kasi mga subordinates mo lang, yung mga nasa baba mo lang na ranggo noon, ang siyang pupusas sa'yo, kaya napakalungkot. Di ba? Kaya ayoko sanang ibalita ito, pero ito kasi ay latest news eh. Kaya kung mapanood ito ni Bato, nako, madagdagan naman yung konsumisyon ni Bato. Kawawang Bato, pakalalambot na ang Bato eh. Ayan, so sa mga nag-idol kay Bato ay wag niyong gayahin yan kasi ganito pala yung ending niya. Ito yung template na sinasabi, yung pattern. Kaya wag niyong gayahin sa mga mataas na ranggo sa PNP ay stay calm lang kayo, kalma lang.
at be humble. Magpakumbaba kasi may kasabihan sa Biblia na kung sinong mataas ay ibaba ng Diyos. At kung sino yung nasa pinakababa, yung pinakawawa ay itataas ng Diyos. Totoo yan, mga kapatid. Okay, so patuloy tayo dito sa isa pang balita. Laya sa oras na matunton itong mga sinasabing nagpakalat ng fake news matapos na maaresto si dating Pangulong Duterte. Ito yung mga vlogger na galit kay PBBM at sa administrasyon kung ano-anong pinagbablog. Katulad nung nakulong daw si First Lady Lisa Marcos sa San Francisco. Napakalaking kasinungalingan. Merong pang nag-message sa akin na totoo yan, sir. Hindi yan totoo, walang video eh. Siguro lang, may nakakita siguro na pinatigil sa airport, yun lang yun. At tinanong, di ba? Kasi hindi naman nila alam na si First Lady yun. Yun ang problema sa humble, di ba? Sumasakay lang sa sa public airlines lang eh. Hindi nagpahatid sa sa itong presidential plane. Hindi katulad kay Kibuloy na private jet plane eh. Napakayaman ni Kibuloy, no? Mas mayaman pa kay Marcos. Si Lisa nga, sumasakay lang ng si First Lady. Sumasakay lang ng mga pampasaherong jet plane eh. Kaya nga, ano ka talaga, di ba? Kung sasakyan, papaparahin ka talaga ng mga gwardiya dyan sa international airport. Kasi akala nila kung sino ka, di ba? Hindi nila alam, First Lady ka pala, di sila yung hihingi ng sorry. Yun yung nangyayari. Itong namang mga vlogger, sasabihin ka agad na, ayun, na-detain, tapos nakulong daw ng 3 araw. Grabe na kasinungalingan. Kaya nagalit ang ang PCO. Attorney Claire Castro ay talagang nililista ng mga channel na gumagawa ng ganyan. Kaya tuloy, parang madamay tayo niyan kung ganyan yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng reaksyon ay mga tunay na itong balita, mga headline, katulad nito, UNTV. Minsan kumukuha din ako sa ANC, di ba? Minsan sa teleradyo serbisyo, mga legit channel yan. At hindi yan mga fake news. Kaya iwas pusoy tayo, mga ka-vlogger. Huwag kayong gumawa ng invento lang ninyo, katulad yung nangyari kay First Lady. Napakalaking yung kagaguhan na kwento. Kaya pag talaga, hanapin talaga kayo ng NBI niyan. Alright, patuloy tayo sa ating headline news. Ito yung paghabol ngayon sa mga vloggers na gumagawa. Mga DDS trolls yan eh, ang tawag dyan. Gumagawa ng kwentong imbento lang, fake news pa, at pinakalat. Meron silang pinakalat ngayon na balita na 16 million daw pumirma sa Korte Suprema, approve daw. Para pababain si grabe na kasinungalingan talaga. Talagang desperado, no? Okay, balik tayo dito, UNTV, pasok. Ano na yung gagawin sa kanila ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa ngayon ay dokumento pa lamang ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang mga ipinakalat na mga fake news sa social media. Ito ay may kaugnayan nga sa usapin na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa International Criminal Court o ICC para dinggin ang kasong Crimes Against Humanity na isinampalaban sa kanya. Ayon kay Police Regional Office Director at concerned PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, tukoy na aniya nila ang mga nagpapakalat ng fake news at disinformation. Nako, tukoy na. Ibig sabihin, nakalista na, di ba? Nakikita na kung sino. Nakalista na yan. Kaya hinay-hinay kayo mga kapatid sa vlogger. Dapat ang content nyo ay safe. Hindi yung babanatan mo yung gobyerno, ang presidente. Delikado ka talaga dyan. Ibanatan nyo kaya ang direktor ng NBI. Banatan nyo si Tory ay talagang luluhod kayo eh. Katulad kay Captain Dado, di ba? Nasaan na si Captain Dado ngayon? Hindi na natin napanood. Hindi na lumalabas eh. Pinasara ni Tory ang kanyang channel. Bakit naman titirahin nyo yung mga general ng administrasyon? Tirahin nyo yung nag-retire na general ni Digong. Hindi yung sa administrasyon kasi delikado kayo niyan. Katulad ko, playing safe lang tayo.
sa administrasyon ako pumapanig. Okay, kung may nanood na NBI, wag nyo akong isali diyan ha. Ako'y PBBM, ako'y administrasyon. Kita nyo naman sa mga vlog ko, di ba? Sino ba namang binanatan ko? Kaya hands off ako, hands off. NBI, kudos. General Torre, kudos sa inyong lahat yan. Alright, so ito, patuloy tayo. Meron tayong example dito ng fake news sa bandang dulo nitong video na to. Iimbestigahan aniya ito ng mga tauhan ng ACG at pag-aaralan kung anong kaso ang maaaring isampa sa mga ito. Panawagan ng PNP sa publiko, wag na sanang sakyan ang usapin, lalo na sa pansariling interes dahil sa halip na kumalma ang publiko, ay lalo itong nagpapalala ng sitwasyon. Muling iginiit ni Brigadier General Fajardo na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa dating Pangulo ay bahagi ng kanilang mandato at bilang pagtalima sa kahilingan ng Interpol. Aga? Ito, yan ang totoo niyan. Naaresto talaga si Digong dahil mayroong legal search warrant galing sa International Court. Hindi yun ginawa dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong maghanap ng warrant of arrest na galing sa Pilipinas, galing yun sa Interpol. At matagal na yun. Matagal na warrant of arrest ng ICC, hindi nga lang makapasok noon dahil si Digong ang presidente. Binabasura lang yung maraming tawag si Bato. I-stress nga si Bato sabi ni Bato, hindi ko na sinasagot. Hindi niya sinasagot daw. Kaya tumigil na daw Tumigil, nagpahinga lang yun. Ngayon nandiyan na naman yung warrant. Ay, nandiyan na, naka-ready na. Kaya hantay-hantay na lang si Bato niyan. Ako kay Bato ay voluntary na ako mag-surrender para medyo maawa sa akin ang ICC. Ang ICC nga pala ay talagang tinatag yan under Rome Statute. Ibig sabihin batas ng Rome ng Europe. At ang ICC, ang hinahabol niya na kaso ay talagang yung mass murder, yung war crimes katulad sa Israel, hinahabol nila yan. Kay Putin, sa Russia, hinahabol nila si Putin. Ngayon, kung si Trump ay kasama dyan, kasi maraming binomba si Trump na namatay. Kaya galit si Trump sa ICC. Yan ang katotohanan. Kasi yung tatlo na yan, si Xi Jinping na lang ang wala sa listahan si Netanyahu, si Putin, si Trump ay medyo marami-rami na rin ang binumba ni Trump ngayon, di ba? Kaya nasa nasa radar na ng ICC si Trump. Kaya galit si Trump sa ICC. Okay, ngayon, ang ICC, galit talaga ang ICC sa mga pumapatay ng marami. Yan yung war crimes, yan yung crime against humanity. So, pasok sa crimes against humanity ang ginawa nila Digong. Yung pagpaplanong patayin ang lahat ng adik hanggang sa matira ay yung kanyang anak na lang, di ba? Di ba, mga kababayan? Hanggang sa isa na lang daw matira Grabe naman na yun. Uubusin niya ang lahat ng mga drogista. Yung mga drogista nasa kapitbahay niya lang, marami. Ay, nako. Kaya ito, example ito, kaya courtesy sa atin ni Juan Historiador. Ito ang peaking ngayon, kumakalat na news na meron daw 16 million na signature ng mga DDS. Ito panoorin natin. Nakatanggap umano ang Korte Suprema ng isang petisyon na naglalaman ng 16 na milyong lagda para sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po ay isang malaking fake news. Ayan, fake news talaga yan. Kasi wala namang 16 million. Kung nakita niyo yung rally nila kahapon, kawawa na rally yun, di ba? Ang rally nila kahapon ay, of course, binabayaran yun pang gasolina at saka allowance. Sa dinig ko ay 1,000 lang ang bawat rider, bawat may motor ay 1,000. So nakita nyo ang mga motor, merong mga sa likod, mga box. Yun ay mga mga sa Grab, mga delivery, mga namamasahero. Karamihan ang sumali doon kung nakita nyo. At kukunti lang talaga ang DDS. Kaya kawawa, hindi sila nakapurma sa shrine, sa EDSA. Kasi nandun na ang mga pulis, di ba? Paano sila maka-build up niyan? Marunong ang ating administrasyon Alam nila kung saan babantayan ang sulok ng Metro Manila para hindi na maulit yung mga revolusyon na yan na walang kakwenta-kwenta. Personal na interest funded by China, funded by Pugo money.
funded by blood money. Yan ang katotohanan yan. Yung mga binabayad yan sa mga umatin na yan kahapon, yung ang daming motor na nagde-deliver pa yung iba ng ng mga Lazada, ng mga Shopee, ng mga Panda, Food Panda, sumasideline Kasi 1,000 pwede na, di ba? Gasolina, sabihin natin 300, meron ka ng sobrang 700. Grabe. Pero kakurampot lang napakakunti lang ang sumama. Kaya huwag kayong mag-alala mga kababayan, mga ka-PBBM. Wala. Yung balibalitang martial law, hindi mangyari yan. Hindi na uulitin ni PBBM ang nangyari noon. Alam niya na ang martial law ay meron ding meron ding abuse by military kung magma-martial law. Kasi martial law ang hari niyan kapag martial law ay military. Kaya meron ding abuse diyan. Kaya hindi pwedeng mag-martial law. Ngayon ang gagawin ni PBBM ay pabantayan lang yan tulad ng mga ganyan. Merong mga fake news vloggers. Okay, so kasuhan para matigil na, di ba? Merong mga attempt ng revolusyon, babantayan ng pulis sa bawat kanto, walang mangyari. Di ba? Napaka-wise ni PBBM dito kawawa sa ito, galing daw sa Supreme Court na kumpirmado daw, may signature daw 16 million. Ito nakatanggap ng petisyon, Korte Suprema, 16 milyong pirma para sa pagbitiw ng Pangulong Marcos. Ang ginagawa kasi dito ng mga DDS vlogger, Chinese trolls, ay sisiraan talaga nila si Marcos, si PBBM. At kahit wala pang nangyaring ganyan na mga pirma, ay pangunahan na nila yan. Uunahan nila para makondisyon ng mga utak ng mga DDS na nakapanood. Makondisyon na, meron na pala. Resign na pala siya, nag-resign na. Walang ang petisyon. Siguro merong petisyon 300 lang. Di ba? Mga kababayan, walang 16 million na sinasabi diyan, wala. Huwag kayong maniwala niyan, pampagulo. Imbis na papunta na tayo sa magandang future, ang Pilipinas papunta sa magandang daan kasi mataas na ngayon ang ating economic growth rate. Ngayon kung merong mga pampagulo, pangpatagal lang yan, itong pampa-slow, pampabagal ng pagunlad ng ating bansa. Kaya ang maganda ay suportahan na lang natin ang administrasyon kasi magaling naman. 'Di ba? Itong kaso ni Digong ay about crime for humanity. Hindi yan about sa pagdala niya ng Pilipinas, ng ekonomiya. Yun ay ang pagpatay ng napakaraming tao. Yan ang katotohanan yan. Yun ang kasalanan ni Digong, hindi yung pagiging presidente niya. Kaya ang pinaglalaban yung mga DDS ay ang pagka-presidente niya Pero tingnan niyo muna kung anong nagawa niyang kasalanan. Alright? So ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam and God bless the Philippines.